Yun, good morning Kaline. Medyo maaga tayo, 4:07. So today meron tayong i-reviewin na isang popular na motor dito at palagi nang nakikita sa aming lugar. So first time ko lang siyang gagamitin, ang isang scooter din katulad ng aking ginagamit ay isang Honda Beat Fi. So gagamitin ko yun para sa pupunta namin. Mayari po ng motor na yun is may sa pinsang ko. Ayun ang aming gagamitin. So re-review natin siya habang binabiyahe. Marami nang gumagamit ng mayroong Honda Beat Fi dito. So yan, samahan niyo ako. Medyo malayo pupunta namin. Kasama ko lang yung pinsang ko. Sana nilabas niya na kagad yung motor para makita na kagad. Traffic, ganito talaga pag rush hour dito. Pag hindi talaga marunong magbigay, hindi talaga uusad tong daan yung dinadaanan ko. May mga sumisingit kasi. So shoutout ulit kay Boss Benz Motovlog na bumisita sa akin kahapon. Binisita niya ang aking munting shop. Singit tayo, nagmamadali na ako. So ito pala nilalakbay ko sa Porto. Punta ako ng Porto. So yun guys, Kaline. Ito na yung i-review natin. So Honda Beat Street Fi 110cc. So ayan siya. So tingnan natin kung ano yung specs nya. So yung category nya is scooter. Tapos yung frame niya scooter din. Tapos yung fuel capacity niya is 4 liters. Ayan, Kaline 4 liters. Ito yun, BGM Fi Honda Beat. So ayun nga, fuel system niya BGM Fi. So yung wheelbase niya is nasa 1,256 mm. So yung front tire niya nasa rin. Front tire saka yung likod. Sorry Kaline, store mo lang. So paras yung tubeless. Yung harap niya is 80/90. Ang likod niya is 90/90. So yung seat height niya nasa 740 mm. So na parang sige, racing seat na siya.
Naka racing seat kumbaga sa ginagamit ko is maumbok. Yan, saka yung transmission nya type is automatic. So yung engine type nya nasa 4 stroke, air cooled and overhead cam o tinatawag na OHC. So yung weight nya is 90 kg. Medyo mabigat din pala. Mas mabigat na kasi sa may sporty na old model. So yung front brake nya system may hydraulic disc brake, tapos yung rear brake system nya ay mechanical leading trailing. Yan, pala yung front suspension nya is telescopic port suspension, yung rear suspension nya is unit swing, and yung displacement o tinatawag na cc is 110 cc. So ang SRP nya is 64,900. Hindi ko lang sure kung saan yung mga hulugan. Tara, sakyan natin. Nasa yung susi? So pag binuksan natin yung natin, yung pinaka sa may dashboard nya is ayan, lalabas. So baliktad pala siya, mga kaling. Yung signal light nya nandito sa baba, hindi sa taas. So nakakapanibago, diba? So pag pinatay mo siya, hindi siya gagana. Ang ina ni side stand. Pag tinaas mo at ina mo, aandar. So test drive natin. Uy, bago pa lang at malakas ang hatak. Hindi ako komportable rito sa lang, sa totoo lang. At medyo mataas yung kanyang footboard. Kung kukumpara mo sa Mio Sporty. Kasi first time ko lang gumamit ito. At rekta na yung ilaw at hindi siya comfortable sa akin eh. Tapos yung busina nasa taas, hindi nasa baba. Tapos sa baba, nalito ako nito kahapon eh. So pangalawang beses yung ito ginamit. Kahapon ginamit ko na to. So tipid naman siya. Ayan, sa kagad yung eco nyo kung ikaw ipapabulusok. So yun, pasensya na guys at first time ko lang talaga mag-review. Hindi ko masyadong napag-aralang maigit at di ko nakabisado yung kanyang kanyang spec at biglaan lang. So dito sa pulsan niya is masyadong mababaw. Yung cellphone baka biglang mahulog o magka-vibrate lang sa sa daan. Baka biglang mahulog. Nakakatawa lang dito mga kalay, yung kanyang gulong. Dito ako nagandahan sa gulong. Akala ko yung may interior pa siya. Nagulat ako meron pala siyang tubeless. So hindi mo na kailangan magpa-tubeless na gulong. Naka mo na siya. As in naka tubeless na siya. Stock pa lang tubeless sa agad. Ilang kinaganda rito para sa akin. So sa mga may Honda Beat owners dito so pasensya na ako at sa akin lang naman to. Sa impression ko lang. Tetestingin natin sa long ride mamaya kung madali ako mangawit. Mataas siya. Mataas sa tulad na sinabi ko sa inyo. Masyado nakataas sa akin yung tuhod ko. Masyado mataas sa akin. Kumbaga sa sinasakyan ko kanina. So yun, pinapalitan ko yung helmet ng pinsang ko. Walang ICC sticker. Baka mahirap na at may LTO na checkpoint dyan sa taas. At yari tayo. Malaki ang multa nyan. Ang pagkakalam ko nasa 5,000. Kung wala pang lens shield ang kanyang helmet ni Tito. At pang lang siya, pang dirt bike yung gamit.
Nahihirapan akong i-handle yun. Baka tumuhog sa aking likod ng helmet ko. So far so good naman ang pagdadrive ko. Smooth na smooth. Ayan, makikita niyo ang ilaw. Hindi siya LED. Hindi siya LED light. Naka parang bulb lang siya na katulad ng sa akin. Wala siya rito. Ang laki ng space. Ang dami sanang paglalagyan. Pwede naman i-convert nyo lang. Kung gusto niyo lagi nakapatay ang ilaw nito, magpalagay kayo ng switch dito. Lang ang sa akin lang Kung gusto niyo hindi lagi kayong madaling maubusan ng baterya. Mahilig kasi ako sa mga old model na old model na motor. Hindi pa ako nagkakaroon ng sariling motor na talagang latest ngayong taon. Siguro yung Kawasaki, yun. Pero yung mga gantong matic na katulad ng NMAX 2020, yung Aerox last year yun, kasabayan ng Mio ko na Sporty. Wala pa yung Mio Salty, tinatawag namin na Salty na half Sporty. Yun, saka naglabasan na ngayon ng mga Honda Beat eto, Honda Beat FI 2020, saka yung isa popular na to sa lugar namin dahil marami nang bumibili at napakamura daw ng down payment kung sa hulugan. Ilang ko masasabi ko lang, hindi ko pa naarangkada na mabilis to hanggang 60 lang kasi tayo at may angkas, mahirap na. So pasensya na akala, first time ko lang talaga siya mag-i-review at hindi ko masyadong kabisado ang kanyang specs at binasa ko lang sa aking cellphone, hindi ko na pa nakita. So ilalagay ko na lang siguro ang yung kanyang specs sa inyong mga screen para alam nyo. Okay, so yun guys, kalay na sana bilisan kasi nasa bayan pa tayo, baka ma-discuss at nag-iingat lang. Dito talaga ako nalilito kung di mo talaga kabisado tong scooter na to, hindi mo talaga hindi mo palaging ginagamit, talaga malilito ka. So kahapon daw si Moto Jazz nadali daw dyan, pero hindi naman siya na pinakatala ng lisensya. So shoutout kay Moto Jazz. So matigas, pwede naman i-adjust yung sa likod siguro, sa kanan medyo matigas siguro makapal yung brake pad dito kasi nga bago. Pag pumalo na lang dito sa Marangelas ng 6:30 ng umaga hanggang 8:30 ng umaga is rush hour. Masyadong marami ng motor na lumilipad. Sa ingat na lang mga kalay, ride safe, marami na accident rito pag itong rush hour. So guys, very short lang para dito sa dito na sa motor na to, review para sa Honda Beat FI 2020 na 110cc. Pasensya na guys hindi talaga ako first time ko lang talaga mag-review ng ng motor. So sa susunod next time at gagaling ako i-review ako maigi para dito sa motor. Sa ibang motor i-reviewing ko. So guys, ride safe and God bless. Peace.